Tuwang-tuwa yung mga basher nung nag-post ako ng talo ko sa last video dahil ang pinagsisigawan nila, "Wag ka nang mag-chess. Mahina ka naman talaga. Mag-coach ka na lang kahit hindi ka marunong mag-coach." Mga ganun sa akin. At least kikita daw ako ng pera. Daming pinagsasabi. Pero wag po kayong mag-alala. Kasi wala naman kayong bilang sa akin. Kahit anong sabihin nyo, mag-chess pa rin ako kasi nag-enjoy ako dito and I'm still proud of my performance. Pero teka lang, tuloy natin kung ano pa nangyari sa torneo ha. Kasi nga, natalo po ako nung round number 6 sa isang FIDE Master with 2400 rating, si Kornienko. Ngayon pong round number 7, isa na namang FIDE Master ang aking kalaban. Another 16 years old, si FIDE Master Gleb Isheglov ng Russia. 2365 ang rating. Mataas pa rin ang rating, no? Lamang po na mahigit 200 rating points sa akin. Ano mang nangyari? Abay, eto po ang nangyari. Tumira po siya ng D4. Nasinagot ko po ng D5. Nag-C4 po siya, nag-C6 ako. Medyo mabilis kong tinira yan. Pagka Knight F3 niya, nag-Knight F6 ako. And then, siya po ay tumira ng Knight C3 na kung saan ako po ay tumira na ng napakatagal. Ang dahilan, ganito po ulit. Based on my preparation, ang lagi niya pong tira, laging naka G3. Lagi po siyang nag-G3. Pero inuna niya yung Knight C3. Ano ibig sabihin? Nakita niya na naman yung laro ko na kung saan pag ganyan ang tinira sa akin, kinakapture ko to o kaya nag-A6 ako. So pinagandaan talaga ako. So ang ginawa ko po, ayoko na mag-A6 kasi ginamit ko po ito nung round number 3 po ata yun. 4, round number 4. So ayoko na mag-A6 kasi malamang gagayahin niya na naman yung G3 natuto na ako doon. So sabi ko po, kainin ko na yan. Pasukin ko na yung linya. And then immediately tumira po yung kalaban ko ng A4. Ngayon, after A4, tumira po ng Bishop F5. Yan po talaga yung paborito kong linya. Ito po yung slab defense na kung saan ang madalas tinitira sa akin E6 eh. Pero itong kalaban ko, tumira po ng Knight to E5. Ang Knight to E5 po, madalas kong nilalaro yan noong active pa ako. Ang dami ko pong games na ganito. Ipapakita ko ha. E6. Tapos, ang ginagawa, nag-F3. Pin. Dito, capture, take, sacrifice. So, ang nangyayari po dyan, hindi ito madepensahan eh. Persado ka mag-ganon. Pag nag-ganon ka, capture to. Ito po, linya po ito. Talaga. Ayan, linya po ito na kung saan one piece down, pero ang daming pawn is very equal. Ang Knight A6 ang tira dyan, equal yan eh. Marami akong tabla kahit sa Grandmaster, no active pa po ako. May mga panalo din. So, yan po ay very equal. Pero, tingin ko, inaral niya yan ng gusto. Kaya, ibabalik ko po. Kaya po ako natagalan dyan. Kasi, hindi ko alam kung ano ang ititira ko. Dahil, sigurado ko, inaral niya yung sacrifice na yun eh. No? Ngayon, bukod po sa E6, naalala ko po, year 2018-19 po ata, before po ako mag-retire ng chess, may bagong inaral ako na linya dito na kung saan Knight D7. May laro akong isa, natatandaan ko po, from Malaysia yun eh. Natabla po yung laro na yun, pero sabi ko baka ito mas maganda. At least isang laro lang yung nakasita niya o nakita niya, napagandaan niya. Hindi niya pa alam yung ibang tira ko. So ang ginawa ko po, nag-Knight to D7 ako. At pagka Knight to D7, mabilis tumira yung kalaban. Talagang handa. So, syempre, kinapture. Hinamon ko. Pagkahamon ko, bumalik. And then, ang linya dyan, A5. Kasi tutulakan yan eh. Pagka A5, eto na po. Eto na. Ang laro ko before, kaya ko po tinira yan, F3 talaga yung tinitira. Yan po yung mainline. F3 talaga yung mainline eh. Eto po yung laro ko before, papakita ko F3. Natabla to eh. Pagka F3, ang tinitira dyan, Knight to D7. Ito yung mismo laro ko. Kinapture po yan. Linya po ito, bookline, takes, tulak, atras, bishop dito, queen to B6, and then queen D2. Yan yung laro ko before na kung saan sinagot ko po ng E6. Laro ko yan before. May isa akong laro 2019. Makita kaya dito sa Explorer? Hindi kita eh. Kasi ang pinapakita ng dito mga Grandmaster game eh. Pero sigurado ko may laro akong ganyan eh. No? Anyway, eto E6 tinira ko before. Pero nung inanalyze ko kasi ito before, naaalala ko, may improvement akong ginawa dyan. Instead of E6, mag-E5 ako. And yun po kasi yung number 1 engine move na E5.
no? Kaya sabi ko, mag-E5 ako dyan next game, pawn sacrifice yan tapos magaganon. So sabi ko, teka lang, may improvement ako dun eh. Kung yun yung pina-follow niya, masusupress ako siya sa bago kong tira na E5. Okay? Yun yung aking plano. Kaya po, ibalik natin doon. Kaya po, pagkatira ko po ng A5, I really expect F3 kasi yan yung main line. Diba? Ngayon, mabilis tinira ng kalaban ko H4. Pagkatira niya ng H4, wow, talagang nangapa ako ng todo para saan yan. At it turns out, yung H4 na yan, is bagong tira ng engine. Isa po siyang novelty moves na number 1 engine move if you use the latest engine Stockfish 17. Sabi ko sa sarili ko, linya pa ba to? Ngayon ko lang to na-experience eh. So, ibig sabihin, ganun na ako katanda na yung mga preparasyon ko, lumang-luma na. Grabe yung H4 idea. Similar siya sa F6 pero pinaganda. Bakit? Kasi inanalyze ko po ito. Tagal ko po tumira dito. Promise ta sa 30 minutes. 30 minutes ako hindi nakatira dyan. Ang laki na lamang niya sa oras. Lamang po siya na mahigit 40 minutes agad eh. Pagdating namin sa posisyon na to. Kasi siya, ang time niya parang 1:30 mahigit eh. Tapos ako, ang oras ko na lang, below 1 hour na ako eh. Below 1 hour. So, talagang hindi ko alam gagawin ko kumbaga na out-prepared na paghandaan. So, ang ginawa ko po dito, isip ako matagal. Papakita ko po sa inyo yung mga analysis. Pagpasensyahan nyo na po ulit kung bakit mahaba kasi I want you to understand yung situation. Bakit doon ako napupunta sa mga ganong decision making. Okay? So, ang H4 po, pag tinira ko po yung normal E6, mag-F3 pa rin. Kung papasukin ko yung linya na kaninang pinakita ko, ito po mangyayari. Mali na. Dahil sa H4 na yan, may rook H3 to defend. Hindi siya persado mag-bishop dito. Wala akong capture. Losing ka agad. Yan po yung big improvement ng H4. Another improvement of H4 is pagkatira po ng G4 later on after F3, pwedeng ikulungin yung bishop ko kaagad. Ngayon, sumilip ako dyan ng mga tiradang like for example dito, ang pangit din tingnan. Ang pangit din tingnan. Alam niyo kung bakit? Kuwari, tumira ako nito, may tira po kasing ganito. Ngayon, ituloy ko yung linya na normal, pero naka-insert to. Ito po yung pangit eh. Pagka E4 po, no? Kakapturein kasi dito ang linya dyan talaga eh. Ngayon, pagka-text dito, babalik. At hindi ako makapag E6, hindi ako makapag G6 kasi may pawn dito na nakadungaw. Grabe. Ipakita ko po yung mainline na walang H5 ah. Ganito po kasi linya niyan eh. Ayan, tanggalin po lang. Grabe yung improvement na ginawa niya pag dinirekta to. Okay, gumanon ako. E4, capture, takes, atras. Ayan. Tapos kahit ano itira niya, gaganyan ka lang eh. Wala akong H5 na pawn, so hindi siya weak. Pag kinapture, may pawn na pan-takes. Nakita niyo yung big difference sa improvement na ginawa niya. Sabi ko, pusang gala, grabe naman yung analysis ng bagong engine talaga, no? Grabe yung improvement. Ibalik ko lang, pasensya na medyo mahaba kasi gusto ko pakita sa inyo yung mga analysis ko doon kung bakit yun ang tinira ko. Ngayon, nakita ko nga pagka H4, yung mga tira na yun, and ang tagal ko nag-isip siya. In-expect niya tira ko kasi ang number 1 engine mo pala dyan ito. And then second is E6 pa rin. At pag nag-F3, H6 lang. Ayan, H6, F, yan palang tamang tira. Lamang daw ng konti yung white, pero yan yung tamang tira. At meron pang isa G6. Yan yung mga tira ng engine eh. So, I'm pretty sure, kung tinira ko yung mga yan, handang-handa to. Pero alam nyo, kakaisip ko, may nakita ko sa linya na akala ko tama, mali pala. Ito po yung knight to D7. Hindi ito. Bakit? Kasi pag yan ang inuna ko, pwede ka ding sundutin ng ganun eh. So, ayoko pong masundot ng ganun. Gusto ko nandyan pa yung knight. Kaya ito inuna ko. Ngayon, may nakita lang akong isang tira dyan, kaya ako natagalan, na hindi ko alam yung gagawin pag nag-queen to B3 na hindi niya tinira. Ngayon, nung inanalyze ko po ito, based on my analysis, akala ko goods ako dahil capture, pawn takes, tapos knight dito. Hindi po makapture yung B7 dahil meron ako dito tira. May mga threat na gano'n, no? Tapos pwede ko nang kulungin yung reyna. May chance makulong eh. No? Kaso, na-miss ko to. Ang isa pang ina-analyze ko, pag kinapture niya to, by the way, ipakita ko lang din, capture ka dito, may ganun lang ako eh. Winning na po. Winning yan, winning. No? Kaso, na-miss ko po ito, oh. Na-miss niya din, hindi niya nakita eh. Eto,
E4 lang. Pusa nga lang. Mag-E4 ka lang pala dyan. Hanip na yan. Kasi akala ko pagka-capture goods na eh. Tapos text mo, balik lang. Bishop C4. Kasi hindi ako makaganon ngayon. Dahil may kain dito. At pag ako yung nag-E6, wala na. Eh, kahit mag-casing na lang daw siya dyan eh. Lamang na daw po ang puti, according sa engine. Na-miss ko yung E4 na yun. Pero na-miss din ng kalaban ko eh. Kasi nag-isip po siya ng matagal dyan. Nagulat po siguro siya sa tiradang knight d7. Hindi niya inisip, hindi niya kinonsidered sa kanyang opening preparation. Hindi niya kinonsider. Kumbaga, kinapa ko lang yung tiradang knight d7 but it turns out, hindi ganun kaganda pero hindi niya na-consider at eto, nag-isip po siya ng 30 minutes. Tagal tumira, promise. Pero hindi niya nakita na yung Queen B3 maganda. Ang tinira niya po kasi is nag-F3 pa rin. So, nung nag-F3 siya, ay napalagay na ako. Sabi ko, teka lang, parang madali na to ah. Kasi kakainin ko na yan eh. Ganun po nangyari. Takes, tapos kahit sa Reyna. O, knight takes, tapos iwas, atake sa pawn. Yun yung nangyari. Sabi ko, okay na ako dito. It's very equal. At totoo, very equal nga. So, ang ginawa niya po is nag-E4. Umatras ako. And dito, tumira po siya ng F4. Ayan. Pagka F4 niya, tagal ko nag-isip dito na naman. Pero yung oras namin medyo dumikit na. Kasi ang tagal niya nag-isip dun sa mga naunang tira eh. Nung nawala na sa opening prep niya eh. So, dito po, ang inisip ko talaga, knight C5, matagal. Which is right. And then, tumira po siya ng knight to C3 to defend the pawn. To defend this pawn din po. Kasi may threat akong bishop B3. Ngayon, ang tagal kong nag-isip dito. Meron pa akong mga pinagpilian, tatlong tira. Knight B6 or knight B3, bishop to B3, and castling. No? And lahat po yun ay hindi ko mapagana. No? Una, knight B3, hindi ko mapagana but it turns out number 1 engine move. Slightly better daw po ako. Hindi ko mapagana to kasi pagka rook to B1, wala akong makitang kasunod. Kailangan ko kasi ilabas to eh. It turns out, sabi ng engine, hindi ko na naintindihan to, bakit ganito yung engine. Kainin ko lang daw to at lamang na. Kasi po guys, sa totoo lang, pag ganyan underdeveloped, kahit na bishop yun, yung knight mo napakalakas, hindi mo basta-basta ipapalit eh. Pero okay lang daw yun. Yun lang daw itira mo, tapos mag-H5 pa lang daw. Hindi ko alam para yun sa kanya. Sabi ng engine yun, engine nagpatira eh. Hindi ko siya maintindihan eh. Tapos mag-castling ka lang daw dito. Tapos develop ka lang daw na ganun. Engine na yun eh. Hindi ko na-gets. Hindi ko po talaga na-gets ko. Sabihin nyo ng mahina talaga ako. I think yun yung totoo. Kaya hindi ko naintindihan yan. Kasi ang labo eh. Tinanong ko nga yung estudyante ko si Prin, ititira mo yan? Sabi niya din, hindi din eh. Kasi tagal ko nag-isip, hindi ko talaga kinonsider na kainin yan eh. It turns out, yun ang best move. Ngayon, inanalyze ko yung castling, hindi ko din nagustuhan kasi may nakita nga ako na maggaganito lang. Tapos pag tumalong ka, kakainin, tapos lalapit, tapos gaganon lang. So parang hindi ko gusto na malakas yung sentro niya, underdeveloped pa rin yung bishop. Kaya ang ending po, ang tinira ko po dito is ako po ay nag-F5. Yung F5, equal pa rin naman. Pero kanina kasi equal pero may konting kurot sa black side by playing knight b6. Yung F5, it's very equal. Bakit po F5, hindi po F6? Pag F6 kasi, tirahan ka ng tulak, tapos tulak. Ngayon, yung F5, hindi po siya makapag F5. Okay? Mapipilitan po siyang kainin yan. Kasi nga, pag hindi niya kinapture yan, libre yung pawn. O ngayon, magbibishop E3 siya. Tapos, titira lang ako ng E6. Ayan na. Makakaganon na ako, makakaganon na. So, tingin ko okay na to. So, ang ginawa niya po is, nag-bishop to C4 to prevent yung knight B3. Nag-group naman ako doon para chumek. Na kung saan hinamon niya lang. Pagkahamon niya, kinapture ko, takes at eto na. Dito po, nag-isip po ako ng konti kung paano po to lalaruin. Medyo wala akong makitang way. At ang tinira ko po is second best move, which is knight takes E5. Ibalik ko lang po, ang best move daw is H5. Solid lang. Pero equal pa rin yun. Pero ito po kasi yung tinira ko, this is equal din, pero mas madaling itabla. Kasi pagka full capture dyan, sacrifice ang B5, yan po nangyari, pumunta siya dito, kinapture ko, nag-knight takes po siya, and then tumira lang po ako ng bishop to E4, at nauwi na po sa tabla yung laban. Bakit po nauwi sa tabla? Tinabla ko na po. Nag-over ako ng draw. Yung time namin mahaba pa dyan. Pero sabi ko, tabla na lang to kasi ayoko nag-grind. Kasi napaka
equal din po kasi ng position eh. Kasi magro-rook G1 lang yan eh. O, nakahang to, di ba? Ang iniisip kong tira, mag-bishop B4 to defend, and then mag-king E2, and then eventually, pupunta siya doon, ibibigay ito, makakain to, mangyayari opposite bishop, mauwi din sa tabla. Wala akong makitang pilit. Wala akong makitang pilit. Pwede nga din pag pumunta ka dito, chumek lang siya, tabla pa rin eh. Wala akong makitang pilit kasi mag-opposite bishop po. Kaya I decided to just pahinga na lang, itabla na lang natin. So, natabla po yung laban na ito. Yun po yung nangyari. Ayan. Ngayon, pagkatapos ng larong ito, medyo talagang feeling ko, wow, this is it ah. Gumaganda na yung pakiramdam ko. Kaya ko ng mga panang medyo malinaw. Hindi perfecto, obviously. Pero, nakikita ko medyo maayos naman yung mga tirada na natin. Kaya, sabi ko, kailangan manalo na ako next game kasi magwa-wait ako. At next round, ang kalabang ko po, walang iba kundi si International Master Bahe A. Sukyasyan ng Armenia. Nag-prepare po ako dito kay Sukyasyan Bahe. Malakas na IM, 24-48 lang ang rating niya. Pero huling tournament niya po, tinablahan niya sa standard tournament si Alexander Krishuk, Super Grandmaster, si Andrei Isipenko, Super Grandmaster sa long game. Tinablahan niya. Tapos tumalo siya ng mga grandmaster. So sabi ko, uy, pusang gala, malakas yung kalabang ko. This is it, pansit. Sabi ko, mapapalaban talaga ako sa talagang totoong malakas at batak na player. So sabi ko, maghahanda nga ako ng mabuti. Gusto ko na manalo. Kumbaga, mentality ko dito parang chess player na talaga ako eh. Kasi nakakailang rounds na eh. This is round number 8 na eh. Kaya medyo, ano na ako, nabatak na ng konti, medyo napagpag ng konti yung kalawang. So, ang nangyari po, puti po ako. At nakita ko yung laro niya. So, E4, E5. At pag ako ay nag-knight F3, knight C6, lagi niyang laro yan. Ngayon, pag tinirahan ko siya ng bishop C4, ang tinitira niya po, bishop E7. Okay? Pag tumira ka ng knight C3, na yun yung ginawa ko kasi marami akong larong ganito eh. Uso din to ngayon, tinitira to ni Hikaru Nakamura, tinatalo niya sila Fabi kahit white eh. Ganito. Actually, nakuha ko to kay Hikaru dati pa. Kaya eto tinitira ko. Ngayon, pagka knight C3, tumira po ng knight F6. Preparado ako. Ang dating laro ko po D4, and obviously, paghahandaan niya yan, titingnan niyo laro ko. Pero ako po ay nanopresa. Sabi ko, ako naman ang maghahanda at manunopresa. Sinopresa ko po yung kalaban ko by playing this ridiculous move. H3. Tinitira yan ni Magnus. Ang tindi po ng idea ng H3. No? Alam niyo kung bakit? Anong idea niyan? Kasi, let's say for example, oy, siya mag-develop normal. Ito po yung habol niyan. Magna-knight takes E5, sacrifice. Ayan yan. Kahit pag kinapture mo, may tulak. Ayan, kuha mo yung center pawn niya. Pag naman po siya tumira po ng mga ganitong panggulo, ayun, yan o, gaganunan mo lang yan. Lamang po ang puti dyan. Ang lakas po ng sentro, may pero bishop, magkakaroon po yan ng manual castling, and this is definitely better for white. Yan po yung pinakaplano niya ni. Yan yung pinakaplano. Ngayon, ito pong tiradang H3, tinitira ko to sa online. So, kung makikita nyo siya sa yung account ko, ginamit ko na yan before. Kaya lang, sabi ko, baka hindi niya naman silipin yung online ko. Baka tingnan niya lang yung mga over the board tournament. Pero, doon po ako nagkamali. Kasi pagkatira ko po ng H3, immediately, yung kalabang ko, tumira ng A5. A5 lang. Ang bilis tinira, sabay tumayo. Promise yun yung nangyari. Pagkatira ko ng H3, plano ko sana tatayo ako, yayabangan ko eh. Kumbaga parang, pasok ka sa Valdebrad, gaganunin ko sana eh. Kaso pagka H3 ko, pak! Siya immediately tumira ng A5. Na sabay siya yung tumayo. Na parang sinabi niya sa akin, ikaw ang pasok sa Valdebrad. Sige lang yan. Pagka A5 niya, nangamote ko. Sabi ko, ayari tayo dyan. So, isip ako ng matagal. Ano ba diferensya ng mga H6 sa H5 kung ako ay magdi-D4? Kasi ang main line naman talaga D4 eh. So, sabi ko, di ko alam mo anong diferensya. Sabi ko, pero
Bahala na kasi wala akong makita eh. Sabi ko, pagka-capture niyang ganun, tingin ko ganun pa rin eh. Sabi ko, ganun pa rin naman. O di D4 ko. Pagka D4 ko, immediately Bishop B4 yung tinira ng kalaban ko. So sabi ko, pusang galab. Iba nga ato ah. Kasi ang main line po is kakapturein niya dapat eh. Pero Bishop B4, mabilis niyang tinira. At sa posisyon po na ito, nag-spend po talaga ako ng malaking oras. So, pagka bishop niya po sa B4, ang oras na po is around 1:30. Ako po, nasa 1:10 na lang ata eh. 1:10, 1:15. So, lamang po siya sa akin ng around 25 minutes. So, pagka Bishop B4, mas lumaki pa yung lamang niya. Kasi tumira ako dito, 40 minutes, may kita ko mga 48 minutes po. Pagka Bishop B4, ang tinira ko po is simple move lang na A3. Pero bago ko po ipakita bakit ko yung tinira, ang dami ko pong inanalyze dito. Ang dami ko pong inanalyze. Ang una ko pong inanalyze dito, anong mangyayari pag kinapture? Pangalawa, tulak. Pero lahat, hindi ko mapagana. Pero it turns out, eto pong knight takes e5, yung best move according sa engine. Ang tagal kong pinag-isipan yan. Kaya lang, eto kasi nakikita kong tira, knight takes e4. At pagka knight takes e4, ang iniisip ko dyan dalawa. Queen f3, queen g4. Pinapagana ko to pilit eh. Tagal ko to pinag-isipan. Pinapagana ko po ito pilit. Ayan o. Pinapagana ko to pilit, tas a3. a3. Yan yung pinapagana ko eh. Pero mali pala. Ang tamang tira pala is capture dito, takes. Tapos saka siguro mag A3. Ayan. Medyo equal daw. Pero wala akong makitang way to win. Parang equal pero ang hirap laruin. Papahirapan ko yung sarili ko. Sabi ko, mababaliw lang ako dyan. Ha? So, nag-try din po ako sa queen to F3. Ngayon, ang queen to F3, ang nakita ko, babalik lang siya. At pagkabalik niya, anong sunod tira ko? Threat niya to. Hindi ko naman po pwedeng kainin takes tapos may pressure pa rin doon and then one pull up siya magkakas next move. No? Nagtry ako sa mga bishop e3 pero hindi po ako kumbinsido eh. Kasi parang nakikita ko wala, napakasimple po ng posisyon niya eh. Baka nga mag d5 lang eh. Ayan no? So yan yung akin pong tinitingnan and hindi din ako komportable. Ngayon, ang tinira ko po is a3 nga na kung saan pagkatira ko napatingin sa akin yung kalaban ko. Tapos nag-isip siya ng matagal. Nag-isip po siya ng halos 30 minutes din. Kasi pagkatira niya po dito, medyo lamang na lang siya ng konti. Lamang siya ng mga 30 minutes may higit sa akin. Pero pagkatira niya dito, halos dikit na yung oras namin eh. Pagka E3 ko po, ang ginawa niya, kinapture niya po. And then after taking, nag-isip na naman po siya ng matagal. Nag-isip na naman siya ng matagal. At ang ginawa niya po, kinapture niya po yung E4. Ngayon, pagka-take siya sa E4, kinapture ko. Lahat po yan, planado ko talaga. Magtataka lang kayo, bakit nagpapakain ako ng pawn pero hindi niya po pwedeng capturein. Actually, I'm so proud of this nung nakita ko yung linya dito eh. Kasi ang nakita ko dyan, Queen D3. Tapos pupunta ka dito, di ba, one pawn up, tapos babalik na. Hindi. Kasi titirahan kita ng Bishop G5 dyan. Kita ko yan. So, pagka Bishop G5, maaring bumalik ka, no? At pagkabalik mo, tirahan kita ng Queen D4. Tapos pupunta ka dito. Kailangan mong i-atras eh. Tapos tirahan lang po kita ng mga E6. Yan mga nakita ko eh. Hindi ako sure kung ganun ka lamang. Pero according sa engine, yes. Maganda daw po yung plano ko. No? Yan yung mga plano ko. Pero ibalik po natin doon. No? Nakita po ng kalaban ko yun. Medyo matagal siya nag-isip dyan. Pagka pawn takes ko, ang ginawa niya is nag-D5 lang. Ayun. So pagka D5 po niya, nag-isip po ako dito ng medyo may katagalan din. Hindi dahil nahihirapan ako sa posisyon, kundi I'm very ambitious during the game. Ayoko po ng tabla. Bakit? Bakit? Kasi ganito po yan eh. Ang obvious na tira po dito, immediately, iisipin mo C4. Ang worry ko po sa C4, hindi po ako nagagandaan sa C4. Dahil, pag kinapture niya po, mapapalit eh. Ito po nakita ko eh. Pagka takes capture, Bishop E6. Ito po nakita ko. Yan, Bishop D3, ganon, Bishop E2. Tapos iniisip ko, etong posisyon na to, igagrind ko na lang sa endgame pair of Bishop. Yan lang sa isip ko, pero very equal. Ang problema kasi, ayoko po ng tabla. Sa kadahilanan na, ibalik ko lang po ulit, no? So, yan.
Pagpasensyahan nyo na ulit, medyo mahaba. Pini-explain ko po kasi lahat yung thought process ko during the game. Ayoko po mag C4 kasi may pair of bishop ako eh. Feeling ko po kasi ang lakas ng bishop dyan. Malakas yung mga bishop dyan. Malakas. Kaya ayoko. Kaya pag nakapag-castling ako, wag mapalit yung queen. O kaya gusto ko makapag C4, pagkatira ko po ng bishop d3, sa ako mag-C4. Ang problema, lilibre na to, kakainin na eh. Ngayon, pwede ko siya depensahan by bishop b2. Ang ayoko po sa bishop b2, pagka-castling niya, sa ako mag-bishop d3, dahil yung bishop ko napunta sa b2, wala na siya sa c1, wala nang tulong dito, may knight g5. Yan po yung analysis ko. Kaya, ibalik ko po doon, ayoko po noon, hindi ko magustuhan, sabi ko, siguro isi-c4 ko na lang. Sabi ko, pag nag-endgame, equal, okay lang, pero alam niyo ginawa niya, may nagulat ako sa ginawa niya, tinulak niya yan. At aking napagtanto, sabi ko sa sarili ko, oo nga pala, pusang gala, IM nga pala kalama ko, tas ang rating. Yung rating difference namin, more than 200. Di ba? So, sabi ko sa sarili ko, pag natablahan ko pala siya, plus rating na ako. Kaya ayaw niya ng tabla. Obviously, magpipilit siya. Sa nakita niya siguro, matanda ka na, Brad. Kaya kitang ubusin. Parang ganun siguro nasa isip niya. Anyway, pagkatulak niya, I'm very happy. Kasi nga, may bishop d3 na. Hindi napalit yung reyna. Pagka bishop d3, nag-knight to c3, force ako, queen to d2, and then nag-castling siya. Ngayon, naintindihan ko yung plano niya na pagka-castling niya, ang gusto niyang gawin is f6. Nakita ko ng ganda kasi tingnan po ng f6, oh. Tapos pag nag-castling ka din, lakas ng bishop, no? Grabe yung open file. Di ba? Pero I analyze this carefully at nakita ko lahat ng bagay papabor sa akin in the end. Kaya ang ginawa ko po, nag-castling lang ako. At pagka-castling siya po ay tumira ng f6 na nga. Tapos ito po, only way to continue para magkaroon ng clear advantage or slight advantage lang, rook e1. Ayan. Rook e1. Anong idea? Kasi mabigat po yung knight pag nandito, pag nabuksan to dahil may sacrifice kain doon. So kailangan, ang mangyari dyan, capturein niya to, which is nangyari na nga. Kasi pag di niya ginawa, itutulak ko po eh. Capture ako pabalik, at ang mangyayari, wala po siyang bishop takes, so. Dahil wala yung knight nandun. Ngayon, dito po, ang tagal niyang nag-isip, at ako nung ina-analyze ko po ito, ang ina-expect ko pong tira, dalawa lang eh. Queen f6, saka bishop f5. Yan po yung ina-analyze ko. Ngayon, ang bishop f5 po, sa akin pong tingin, lalamang po ako dito ng pawn structure at pawn eh. Kasi pagka nag-bishop f5 ka, kahit po tirahan lang kita ng capture muna, takes dito, tapos bishop. Yan lang yung tira ko. Something like that. Pag kinapture mo, takes, papabagsakin ko lang yung pawn. Yun lang po yung pinaka parang plano ko, no? So, pag tumira naman po siya ng, let's say, queen f6, ganun pa rin po. Kainin ko muna to. Pagka take siya ganun, bishop dito. Looking na parang pwede tumakbo kasi depensado naman hindi. Blunder po yan. May sacrifice eh. Ayan no? Oh, di ba? May ganon. So, hindi pwede. So, ibalik po natin doon. Ngayon, nag-isip po siya dyan ng matagal at may nakita po siyang tiradang rook to a6 na sabi ko, hindi pumasok sa isip ko yan. Kasi, may c5. Kumaga, sayang yung tira mo dahil ang mangyayari po kasi, atakado. Okay? So, ako nag-isip ako, ba't na tinira yun? 2400 to, hindi naman ganun kahina yan. Sigurado may plano yan. So, pinag-isipan ko kung ano yung plano niya. At nakita ko po yung plano niya. Ang gusto niya mangyari, mag-C5 ako, na ginawa ko. Kasi, magsasacrifice pala siya. Okay? Knight takes to e5. Ang pinakatema kasi talaga ng rook a6, bukod sa depensa, gusto niya mabilis yung takbo ng Tori dun eh. Ngayon, kung ikaw ay matatakam dito at hindi mo pag-iisipan, unang tingin, kain, pagkakain niya, capture. Di ba completely winning na? Quality up eh. Walang kapalit. No? Ibalik ko lang po. May plano po kasi siya dyan na pagka-capture ko, hindi niya po kakainin muna. I-insert niya to. Ayan. Tapos pagka-capture dito, quality up ako pero underdeveloped, butas-butas. Ayun. Sabi po ng NG dito, lamang eh. Actually, na-analyze ko to eh hanggang queen g5 eh. Kaso nakita ko yung rook f6. At sabi ng engine, queen h5 lang daw eh. Parang sabi ko, nakakatakot naman yan, sir. Ayoko maglaro ng ganyan. At baka mamaya, madali pa tayo. Pero lamang daw to eh. Pero ibalik ko lang, no? Kasi hindi ko po ginawa yun. Dahil may nakita akong mas maganda. Ayun.
So pagka-takes po, in-expect niya kakainin ko, hindi ko kinapture yan. Kinapture ko lang po yung kabayo. Siguro iisipin nyo, oy coach, di pagka rook f6, wala na. Hindi ka na nag-quality up, lumakas pa yung dalawang tore, may pressure na binibigay. Mukha pang magandang malakas itong kabayo din dito. Abay, okay lang po yan kasi nakita ko po lahat yung mga susunod na tira. Ang clear ng mind ko sa game na to promise. Tumira po ako ng number 1 engine move. Queen to G5. Winning na. Oh, winning na. Ang weird na pinapakain lang yung pawn pero hindi niya po pwedeng kainin kasi nakapin. Babagsak yung tore. Kaya ang ginawa niya po, nag-8-6 lang siya. And after 8-6, siguro isipin nyo, atras ka sa H5 or sa H4 para depensado at pagkakain. Ganun pa rin para hindi makapture. No. May mas magandang tira. Queen to H5. Ang idea talagang sa'yo na yan, pinapakain ko na. Alam nyo kung ano mangyayari? Pag kinapture niya po, pakita ko lang ha, hindi niya po kinapture. Pero pag kinapture niya, bibigyan ko siya ng mala Daniel bugbog na sacrifice. Ayan. Usang gala. Mati yan, Brad. Mati. Mati. Opo. Pag tumira ka nga ng ganito lang, ganyan. May sundot ng check. Wala, hindi mo maharangan. Malupit yung sundot ng check eh. Ayan, oh. Wala. Ubos. Kaya balik natin doon. Diba? So, hindi niya po makapture kasi may sacrifice doon. Nakita niya yon. At nakita niya din yung matinding check dito. At wala siyang maitira. Kaya ang ginawa niya na lang is nag-C6. Para madepensahan nga naman. Di ba? Saka ayaw niya gilawin to para may depensa eh. Hindi ako makapag-sacrifice. Pero eto ang na-miss niya. Bishop to G5. Pinakain ko ng buo yung bishop. Na hindi niya po pwedeng kainin. It's a brilliant sacrifice according po dito kay chess.com dahil may check doon, ganun, mati. Yun ang nangyari. Quality up, walang kapalit. Ang ginawa niya po, nagganon pa eh. So, gusto niya pang guluhin ng buhay-buhay kasi pagka-capture ko, ganun, di ba? Tapos may mga ganun. Oh, actually, pag kinapture ko, baka gumanon eh. Hindi ko sure ha. Siguro ganito. Maganda. Panggulo-gulo pa eh. Panggulo-gulo. Pero sabi ko, ba't ako papagulo? Ha? Rook A to E1 lang. Rook A to E1. Bahala ka dyan. So, ang ginawa niya, Rook A to E1, wala pa rin siya magawa. Di magalaw yung tore. Ako, na-activate ko tore niya. Tore ko, tumira nito. Kasi ito din yung isang threat ko eh. Isa ako po kinapture. Pagka-capture na queen takes, abay, hinamon ko lang. Binibigay ko lang po yung pawn pero hindi niya pwedeng kainin. Kasi pagka-take siya, kikimubang ko lang eh. Ngayon, hindi mo madepensahan to. Hindi mo madepensahan yan. Like for example, dito ko, pagharangin mo nga to, check eh. Tapos pagka king move, rook takes. Pagka ganun, boom, winless. Talagang losing na. So, wala po talagang magawa. Kaya ang ginawa niya na lang is kinain niya yung aking reyna dyan, queen takes to G6. Syempre, binawi ko. And then, tumalon doon, umatras lang yung kabayo. Takes, bishop F5. At ito po quality up after rook to E8. Nag-resign na. Bakit? Libre pa yung pawn mo, coach siya. Kainin ko lang ito eh. Tapos ganun. Tapos kahit saan ka pumunta, kahit saan lupalop ng mundo ka pumunta, kain lang. This is quality up. Yung king, di na makakatawid dyan eh. Bagsak, nasa itim yung mga pawn. Wala nga siyang way para mag-break. Tapos ako, tutulak lang ako ng bola. Lapit yung king. Is easy win. Kaya nag-decide na po. At sobrang saya ko. Sabi ko sa sarili ko, usang galat. Chess player ka pa rin, Daniel. Marunong ka pang manalo sa mataas ang rating. So, wala lang, sobrang saya ko talaga nung nanalo ko dyan kasi hindi ko na expect na mananalo sa ganito kalakas na player eh. At least on my point of view kasi sasabihin nyo mahina kalaban ko eh. Hindi naman ako kalakasan eh. Kaya para sa akin malakas na yung mga ganitong player. Anyway, ayun na nga po, sobrang saya natin sa panalo at dahil po sa panalo ko na yan, abay, naboost yung moral ko eh. Bakit? Kasi nyo malaman, grabe accuracy ko. 98.6% accuracy. Kala mo nag-engine na. May dalawang brilliant move pa. Di ba? Pag ganyan accuracy mo, di ka magiging proud sa sarili mo. Over the board yan. Hindi po online yan. Kung online yan, baka pagdudahan na nga ako nag-engine. Medyo malinaw yung utak ko dito habang naglalaro. So, ako very excited ako sa susunod na round. Talagang excited ako. So, round number 9, kalaban ko po IM from Ukraine. Ukraine yung ano niya pero nasa Russia siya kahit gera sila no. Anyway,
Bago ko po i-analyze yung round number 9, may ikikwento lang ako sa inyo kasi kailangan ko magpalusot eh. Ba't ako natalo? Talo po eh. Pero eto kasi talaga yung nangyari. May ipapakita po ako sa inyo. No? So, sabihin nyo na nagpapasot, medyo totoo naman. Pero gusto ko lang malaman nyo kung ano yung nangyari during the game. Eto po yung nangyari during the game. Okay, ano po yun? Kung titingnan nyo po si Prince sa round number 6, nakatabla po siya sa GM, seeded number 9, 2,500. Pero during that time, may problema na po si Prince. Meron na po siyang fever at sore throat. May sakit na si Prin. So, umiinom po siya ng paracetamol bago maglaro. Ngayon, round number 7, eto po nangyari. Tuluyan na si Prin bumigay. Talaga masama na yung pakiramdam, map. Di na talaga ilalamunan niya. Nag-strepsil siya and everything, pero hindi kinaya. At natalo po siya kay Vince Angelo Media. Lakas ng Pinoy, no? Pero in fairness kay Prin, completely winning sa last part. Nakamiss ng simple tactics na talo. Ang lungkot na pagkatalo niya, na-miss yung simple tactics na talo. Winning siya doon. Kaya-kaya na i-grind yung endgame. Endgame na yun. Na-miss niya pa yung simple tactics na talo. Ako, tingin ko dahil masama na pakiramdam. At sa sobrang sama ng pakiramdam ni Prin, talagang hindi niya kinakaya. Nung round number 8, nanalo ako. Pero si Prin, estudyante ko, natalo na naman. Ang malupit, ang tumalo po sa kanya is 2,200 na mababa na naman yung rating. Ang sama ng pakiramdam ni Prin, sore throat, may lagnat, hindi na po makapag-concentrate. And bakit ko kailangan sabihin yan? Kasi nandyan na po yung aking palusot. Kasi pagkatapos ko pong manalo, nung round number 8, si Prin sobrang sama na ng pakiramdam. Round number 9, nung umaga pa lang, may sore throat at lagnat na din po ako. So bago po magsimula yung round 9, nagpaparacetamol na ako para mawala yung lagnat. Pero even though may lagnat at sore throat ako, bago ako umupo sa board, talagang determine akong manalo. Kasi may chance po ako maka-IM norm kung mananalo ako last 2 rounds. Basta malalakas yung kalaban. At yung kalaban ko nga IM, which is good, tapos taga-Ukraine. So na-meet ko na yung number of federation, Russian, Ukraine, sa Armenia. So, kailangan ko na lang score. Kailangan ko na lang manalo. Baka maka-IM norm pa ako. So, talagang desidido ako manalo dyan. Kahit na medyo masama yung pakiramdam ko. Kasi nung gabi po, prepare ko si Prin eh. Prepare ko na si Prin para pagdating ng umaga, tapos na yung trabaho ko sa pag-prepare kay Prin, maaasikaso ko na yung sarili ko. So, nag-prepare na ako ng sarili. So, nag-prepare po talaga ako. Gumising ako ng maaga dyan para lang mag-prepare. At sa akin pong preparasyon, talagang plano ko manupresa. Bakit? Ito po nangyari sa laro namin. Pakita ko po. So round number 9 po, itim po ako eh. So yung kalaban ko po, E4 po ang kadalasan tinitira niya. Meron po siyang D4 pero madalas talaga E4. At sa E4 po, ako po talaga pag ganito kalakas yung kalaban, tinitira ko diyang Karokan pag nag-E4. Pero nakita ko yung linya sa Karokan, hindi ko po type. So may pagka-equal na hindi ko gusto. Ngayon, tinignan ko pa yung laro niya, may nakita akong laro niya sa French. At yung laro niya po sa French is medyo aggressive. Okay? So, pagka tumira ka po ng E6, magdi-D4 po siya, at pag nag-D5 siya, nag-a-advance siya madalas. So, pinaghandaan ko po yung advance, saka yung isa niya pang tira, which is Knight D2. Pinaghandaan ko po pareho. Ngayon, meron po siyang isang tira, pero sa blitz niya po ito ginawa, yung exchange variation. Ngayon, sa exchange variation, hindi ko po masyadong tiningnan, to be honest. Ang reason, ganito. Ang exchange variation po kasi is very equal, mauwi sa tabla. And hindi ko na masyadong tinignan kahit hindi ko masyadong alam. Kasi alam ko, yung chance ang itira niya mababa dahil po siya po ay isang IM, mas mataas ang rating sa akin. Ayaw mo ng tabla, di ba? Puti ka pa. Pero yun po yung tinira niya. So, ang nangyari po, nag-Knight F3, Bishop to D6 ako, nag-C4, di ko alam gagawin ko, nag-Knight F6 ako kasi na-analyze ko po ito, laro po ito ni Grandmaster Ino at ni Magnus Carlsen, di ba? Tapos ang tinira ni Magnus, nag-C5. So yun, alam ko yun, sana mag-C5, mag-aala Ino ako versus Magnus. Yun yung plano ko dyan. Pusang gala. So pagka Knight C3, hindi ko alam yung gagawin ko. Tagal ko pong nag-isip. Kasi
inaatake ito eh. Ayoko po ng tiradang ito dahil pagka take 6, hindi ko trip eh. Hindi ko trip yung magiging posisyon, yung mga check tapos gaganon. Hindi pa ako nakakasling eh. Tagal ko nag-isip, ang ending, tinira ko, kinapture ko. Which is, turns out to be number 1 engine move. Kaso pagka bishop takes c4, nag-castling ako, nag-casting din siya, and then nag-knight c6 ako. Ayan, number 1 engine move, pero lahat po yung kinakapa ko. So, ang idea po na ito, magaganon ako, no? Kaya pinrevent niya. At pagka-prevent dito ako natagalan eh. Tagal ko nag-isip, pero mali pala. Ang pinag-iisipan ko po is h6, bishop f5, saka rook e8. Pero ang tinira ko po is bishop f5 na mali. Bakit ko po tinira yan? Why did I allow bishop to g5? Kasi nung tinitingnan ko po ito, baka mawala ng square to by playing queen c2. Yan po yung tinitingnan ko. Sabi ko, walang magandang square. May queen c2. Walang development na maganda. Pero it turns out, okay lang pala yan. Ang tira pala dyan, dito ka daw. That's according to engine. Pero hindi ko po naisip yung ganong klase ng plano. At mas gusto ko po siya dito eh. Ngayon, kinonsider ko talaga yung bishop f5 dahil ang nakita ko po, ewan ba't ko ba ito nakita, na pag nag-bishop g5, mag-h6 ako, and doon, meron akong g5. And I was analyzing this. Na sabi ko, goods ako dito. Kasi pagka bishop dito, ayan dito, talagang pinag-isipan ko po ito na matagal. Hindi ko po ito tinira na mabilis. Tagal ko nag-isip at ang gusto kong gawin is knight to e4 una. Kaso, inanalyze ko, takes, and then knight to e5, ang hirap ng posisyon. Nahihirapan akong laruin. Pwede ko pong kainin to, pero pawn takes, and I don't like that he's having a pair of bishop. So, mag-endgame ko pero pair of bishop. Sabi ko, hirap. Sobrang hirap. Ayokong gawin yun. Kaya, nag-analyze ako, sabi ko, teka lang, baka naman pwede kong atakin yung bishop without exchanging the knight. Ito yung pinaka nakakatawang parte. Kaya po ako nag-withdraw dahil dito. Kasi sabi ko, kalokohan na to. Bakit ko na-blunder ng ganito? Kasi ang lalim ng inisip ko dito, knight to h5. Ganda ng idea, no? So, ang pinaka-idea ko, alam niyo kung inaanalyze ko dyan? Ang inaanalyze ko dyan, hindi niya to pwedeng kainin kasi gaganda eh. Ang plano ko nga, ganun, no? Tapos ganda, may pressure, tapos knight f5. No? So, ang nakita ko ang tira niya, ito eh. Yan, ito, ina-analyze ko to eh. Sabi ko, pag ganyan, baka mamaya, ano lang, tirahan ko lang nito. Ito pa nga ina-analyze ko dyan eh. Ano? Sabi ko, ganda to, pwede na ako dito. Sabi ko, pwede na ako dito. Kahit na parang lamang siya, may mga panggulo, no? May mga panggulo, tapos may mga ganun-ganun. Pero, it's so ridiculous na sabi ko talaga, bumibigay yung katawan. Kasi, alam niyo bang na-miss ko yung pinakasimpleng tira? Nakakainin lang yung bishop. One piece down. Yan lang. Ganun lang simple yung blunder. Parang napakalutang mo ba hindi makita yun? Obvious naman yun, di ba? Yung capture, isa sa i-analyze mo. Tapos G4. Completely miss. Ito po ata yung pinakamasagawang laro ko. And I admitted na sa sarili ko na hindi ko na kaya. Talaga kasi may sinat ka na, may sore throat. Hindi na kaya. Pag ganito po yung laro, awat na muna kasi hindi na ako mag-enjoy. May stress na lang ako dito ng sobra. Kaya ang ending, last round, mas pinili ko na lang magpahinga. Hindi ko po gusto mag-withdraw. Nag-withdraw po ako. Hindi po ako naglaro ng last round. Kahit hindi ko gusto. Hindi ko po gusto mag-withdraw last round. Kaya lang kasi, sana po maintindihan nyo, kung ako lang mag-isa naglalaro doon, kahit may sakit ako, ilalaro ko yung last round. Ang problema ko po kasi, may kasama po akong bata at nagko-coach po ako, hindi pwedeng sobrang sama ng pakiramdam ko kasi babalik pa kami ng Thailand eh. Ako pa kasama niya pagbalik ng Thailand eh. Magbiyabiyahe ka eh, dapat hindi ka lutang, baka magkaligaw-ligaw kami. Or anything can happen. Tapos yung estudyante ko, kailangan ko i-prepare ng last round pa. Kasi nandun po ako sa coach para po sa mga hindi nakakaalam. Hindi po ako doon pumunta as a chess player. Nagko-coach po ako. Kaya yung mga tira ko, nagtataka parang anduwag-duwag, umiiwas sa preparasyon. Kasi hindi po ako nagpe-prepare talaga masyado. Pag nagbibigay lang ng time, dahil tandaan nyo, pine-prepare ko po yung estudyante ko. Siya po ang pinopokus kong ipaghanda sa laro. Hindi po yung sarili kong laro. Kaya, sabi ko, hindi na worth it. Hindi na worth it. I decided to withdraw. Hindi na ako, nag-withdraw na ako. Yan, nagmukha lang akong duwag na, naintindihan ko naman, ganun talaga isipin ng mga tao. Medyo totoo din naman eh. Pero, ako kasi hindi talaga yung laro ang focus ko. Focus ko po yung trabaho eh, sa coach. Kaya nag-withdraw ako. At ang ending, ayun na nga. Ang score ko 4.5 out of 9. Hindi naman masama yung performance kasi
ako po ay nag-plus rating pa eh. Kalamin nyo, ayun, nagkalat na nga ako pero hindi ako nag-negative rating. Usually kasi pag ganyang performance, mag-negative rating ka na eh. Pero ang alam ko po, nag-plus rating pa ako eh. Pakita ko po Ayun plus 2 pa nga eh, kahit natalo last round. Di ba? So, it's not bad. Yes, hindi maganda yung laro pero hindi naman ganun kasagwa. Kaya ako, hindi naman ako ganun kalungkot. Nalungkot lang ako para sa estudyante ko actually, hindi para sa akin. Nanginayang ko sa ganda na simula niya, nagkasakit eh. Sayang. Problema talaga ni Prin yun. Minsan bumibigay stamina. Medyo lang payatod din kasi hindi nag-exercise yung bata na yun. Pinipilit ko na yung mag-exercise. Ayaw eh. Anyway, so hanggang dito na lang po muna. Abangan nyo po yung mga susunod ko na video about naman sa mga other Filipinos na naglaro at yung interview ko po sa kanila. Alright, sa ano po, abangan nyo. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo mahaba yung video. Like sa mga basher po, huwag kayong mag-alala, di pa ako nakikinig sa inyo. Paano kayo pakikinggan? Wala naman kayo napatunayan pa. Pag medyo narating nyo yung kalahati ng narating ko, baka maniwala na ako sa sinasabi nyo. Di ba? Kasi hindi ako paano maniniwala eh. Okay lang sana kung master level man lang kayo eh. Kaso rating nyo, mas mataas pa ataan ako eh. Anyway, hanggang dito na lang ang awa ng video na to. Maraming salamat sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Salamat sa support ulit. Bye-bye.